Hi guys! For today's vlog, ayan, hindi nga pala ako kasama dito kasi ito yung nagpunta sila sa Padre Pio. Last Sunday pa nga to at sabi ko nga sa ate ko, siya na lang yung mag-video para ako na lang yung magbablog at magbo-voice over. Sabi ko nga sa kanya yung maiigsi lang na video na pwedeng isend sa messenger kasi nga pagka sobrang haba na ng video hindi na ma-send sa messenger. And ayan, dahil nga sinipag ako ngayon, i-vlog na natin at inedit ko na. Pali kasama lang pala dito ay si Mudra, si ate at saka yung mga bata. Sayang nga hindi ako nakasama nito kasi nga masama yung pakilasa natin dyan. Tapos isang araw pa yung pahinga. Kaya sabi ko sa kanila sila na lang muna ang magpunta. At ang gayak nga nila hapon sila pupunta kasi nga si Mudra namalengke pa nung umaga. Tapos si Kuya Nash naman muntik nang maiwan kasi hindi pala siya nagsabi na sasama siya. Buti na lang at nung nag-aabang nga si ate ng jeep sa kanto umabot pa. Sabi namin ba't hindi nagsabi na sasama pala siya. Dito naman sa Padre Pio kapag ganitong weekend meron namang misa, iba't ibang oras nga lang. At ayan, itong mga oras na to bandang hapon na, siguro mga 4 na to ng hapon. Paano ba namang hindi? Ang oras ng gayak ay 1:00 pero ang kukupad kumilos ni na ate kaya ayan, inabot na sila ng hapon. Alam nyo naman si Kumarites nyo, kapag sinabing 8:00, 10:00 pa ang gayak niyan. Kaya dapat ang sasabihin mo dyan na call time mas maaga pa kaysa dun sa usapan para mas maaga siya dumating. Kaya si Mudra nagagalit na nung hapon kasi anong oras na nga naman magbubukas pa siya sa hapon ng tindahan niya. Buti na nga lang at pagpapunta nga doon hindi nga matraffic. Nandito nga pala sila ngayon doon sa may kinukuhanan ng tubig. Alam niyo ba mga kumarites, pamula nung nagbasa ako ng Bible, marami akong mga nalaman. At yung mga dating paniniwala ko syempre nag-iba na ngayon. Syempre dati mga kumarites nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, ang paniniwala ko syempre madaming humihipo sa mga santo. Tapos may mga panyo pa, tapos ipinapahid pa kung saan-saan masakit ang katawan, ganyan. Syempre mangmang pa tayo at wala pa tayong alam, kaya nakikigaya naman ako noon. So nabago lahat yon pamula nung nagbasa ako ng Bible. Na ang sabi nga sa Bible, hindi mo kailangan sumamba sa mga ribulto na gawa ng tao. Malinaw na nasa Bible yan. Pero syempre guys, iba naman si Padre Pio. Siya naman kasi tao talaga. Kaya yung ribulto dito ni Padre Pio na tao, siya talaga yun. At ayun din yung mukha niya. Ang ibig ko lang sabihin ay yung mga mukha ni Jesus Christ kasi hindi naman talaga natin alam kung anong itsura ni Jesus Christ. Ayaw na ayaw ni Lord na sumasamba tayo sa mga ribulto na gawa ng tao. Dahil yan ay isang malaking kasalanan. Kung doon sa mga hindi nagbabasa ng Bible, syempre hindi nila yan alam. At syempre yung iba na hindi naniniwala, isasalungat sa mga pinaniniwalaan mo. Pero syempre ang akin lang, sa Bible tayo naniniwala. Kaya ikaw kung sumasamba ka pa rin sa mga santo na gawa ng tao at inukit lang ng tao, ngayon mag-isip-isip ka na. Na iyan ay isang panlilin lang gawa ng ating kalaban. At syempre alam nyo naman kung sino yun kundi si Satan. Na kung dati-rati talaga sumasama pa ako sa prosesyon nung wala pa akong alam. So yun, lahat yun nabago talaga yung mga paniniwala kong yun pamula nung nagbasa ako ng Bible. Pero dahil nga naging tradisyon na siya ng mga tao, ayun na yung nakagista nila at ayun na yung ginagawa nila hanggang ngayon. Pero ang totoo niyan hindi pala dapat natin yun ginagawa. Kaya kung makikita nyo man ako kasi minsan nasimba din talaga kami sa Dolores kasi yun na nga, naging tradisyon na at nakaugalian na nga. Pero sa akin ang pagpunta ko doon di syempre pagpasyal na din. Dahil nga kasi nga taon-taon na natin ginagawa kaya nakasanayan na. Na kung mapapansin nyo din, bihira talaga akong magsimba. Mas gusto ko talaga na mag-worship na lang ako sa bahay kaysa sumimba. Mas merong peace of mind kasi kapag ka nasa bahay ka lang at talagang makakapag one-on-one kayo ni Lord. So ayan, hindi ko alam kung nagmisa talaga tong mga batang to na masyal lang dito sa may Padre Pio. Wala si Mudra dito, hindi nga pala nila kasama. Paano nagkukwento si Mudra na iniwan daw siya doon sa misa. Tapos ang tagal-tagal daw nilang bumalik. Yung pala mga nag-iikot-ikot na dito sa may likod. O diba, buti umabot si Kuya Nash. Nagligong uwak pa nga daw yan sa pagmamadali. Paano si Kuya? Tinatawag si Mama. Sabi ko nakaalis na. Yung pala kasama si Nash. Buti na lang nakaabot. At dito nga pala sa Padre Pio meron mga tindang mga pamahid dito. At yun nga, parang bumili ata si Mother dyan. Pero ako nga meron pa din ako nung kulay green yan. Tamang-tama nga yan pagka merong masasakit sa inyo or masasakit yung ulo nyo, pwede nyong ipamahid yan. At ayan, pagkatapos na ata to ng misa, dito kasi sa may labas ng Padre Pio, meron mga nagtitinda na ganyan, kakanin. Tinatanong nga ako ni ate dyan kung may papabili daw ako na kakanin. Nung mga oras na yan, masakit yung lalamunan ko. Kaya sabi ko, wag na niya akong ibili kasi hindi ko rin naman makakain, masasayang lang. Kasi syempre, isa pa matamis, baka lalong sumakit yung aking lalamunan. Pero mukhang masasarap talaga yung mga kakanin na tinda dito. Kita nyo naman, sa Dolores meron ding mga ganyan. Kaya pag napunta kami doon, alam nyo na, yung mga
ganito yung dinadayo namin doon. Meron silang kalamay, may tekoy, may suman, meron nung parang sinukmani, o diba ang dami. Meron pang espasol. Ang sarap sanang kumain, pero sabi ko nga wag na akong ibili kasi sayang lang, hindi ko makakain. Pero si ate ata tsaka si Mudra bumili. Bali, dahil yung anak ko lang yung kasama, binigyan ko siya ng pera dyan. Baka kasi in case na may magustuhan siya, mapabili siya. At yun nga, kinulang pa. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung kanyang kwintas na letter G, alam niyo na. Pinalitan na niya. Bumili na siya ng cross na nakita niya dito sa Padre Pio. O diba? Move on ng peg. Kita niyo naman, ang sasarap ng kanilang tinda dito. Parang tiko yan na may palaman sa loob. Bawi na lang tayo kapag ka nagmahal na araw. Kasi pupunta ulit tayo sa Dolores. Bibili din tayo ng mga ganyang kakanin. At for sure, mahaba na naman yung bakasyon natin noon. Pero dahil nga mahal na araw yun, ang balak ko lang, sa bahay lang ako at magdi-devotion ako ng 3 araw. Bali, magfa-fasting tayo ng 3 days. Kasi gustong gusto kong itry yun na magfa-fasting tayo. At yan, pagkatapos nilang mamili, gumorabels na sila. Kita nyo naman si Kuya Nash, may pasalubong din sa kanyang mami at daddy. Binigyan din kasi yan ni Kuya ng pocket money niya. At yung batang yan ay ayaw na ayaw din na uuwi nang walang pasalubong sa mami at daddy niya. Kumpara kay Kurt, nako, walang pakialam. So yan, nandito na sila sa may kantuhan at sasakay na sila dito ng tricycle palabas ng Padre Pio. Dito naman ay madali ka na lang din makakasakay dahil may bumabiyahe naman palabas. At dahil nga hapon na ang gayak nila, ayan, gabi na rin sila nakauwi. Ayan nga, ay dito na yan sa may kantuhan sa may amin. O diba, ayaw kasi nga agahan ng gayak Bali dito na nga din sila ate naghapunan, kaya ayan, ginabi na rin sila sa pag-uwi. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!